i-dismiss ulit po nila yan due to lack of jurisdiction. Ibig sabihin, wala pong jurisdiction ang korte ng Metropolitan Trial Court, Branch 24, dito po sa kasong isinampa nila laban sa amin. So maliwanag po yun na na-dismiss. Kaya alam po namin, wala na po kaming kaso. Pero ito po, dumating po ang sheriff, meron po sa amin pinareceive na sandamak. Kailan po dumating yung sheriff? Parting July po. Hindi ko po alam yung hindi ko na po maalala. Apo, last year? 2024, 2023. Opo, 2023 rin po Opo. yun. May bumagsak na sandamakmak na mga papeles, ang dami po na yun, ang nakalagay po doon, ex parte motion to Opo. amend complaint. To amend complaint. Ibig sabihin, binago lang po nila yung complaint nila. Yung mga panahon na po na yon, hindi po kami nakasagot dun sa reglementary period. So, kaya parang, kumbaga, naging dihado po kami sa laban. Opo. Tapos po, natalo po kami, nag-release na po sila ng sunod-sunod na desisyon na talo po ang samahan. pinakalas po, kailan po yun? Na yung dumating na talo kayo, denial. Yung May 20, 2020. Ito lang po, ito lang po. Tapos po, Pero ang question po namin dito, ang kinokondena po namin dito, bakit napayagan ng Met 24, Metropolitan Trial Court, yung amendment samantalang sila ibang korte rin yun, ibang korte na. Same court. Same court. Pinayagan nila po yung amendment, yung pleading po nila na baguhin yung complaint sa amin. Samantalang nadesisyonan niya na po yun. Siya po ang nagdesisyon na wala siyang jurisdiction. Bakit pinayagan niya yung amendment complaint nung itans? Bakit po? Nakasaad po sa batas according dun sa lawyer namin ngayon na nag-revisa ng mga dokumento namin. Hindi kahit kailanman mababaliwala yung final decision ng korte ng Metropolitan Trial Court, Branch 24, yung dismissal nila for lack of jurisdiction. Tapos po, ngayon, ay kailan kayo uli naka-receive ng notice para sa demolition ngayong araw? Hindi po, naka-receive po kami noon, February 27, 2025. Nasagot po namin yun dun sa mga apilang pinapasa namin na sa kasamaang palad. Hindi kami nabibigyan talaga kahit kailan ng pagkakataon. Outright denial lahat ng ipinapasa namin papel sa branch. Tapos mula no, wala na po kayo na-receive. Wala na po. Paano nyo nabalitaan na i-demolish ngayon? Ayun po, bumababa po sila sa barangay, pinasasabi po nila sa barangay na kailangan na po namin maganda dahil wala na raw po kaming magagawa, talo na raw po kami sa kaso. Kompleto na raw po yung mga dokumento nila, puro ganun po. Ilan po ang bahay na maapektuhan at ilang pamilya po? Ang pamilya po nasa less than 400 families po Opo. apektado po dito.